Nandito po ako para po i-inform lang po ang publiko, lalo na po yung mga negosyante po dito sa Pasig. Nakakaawa po tayo kung tayo po ay mabiktima nito. Humingi ako ng tulong sa barangay po ng Buting kay Sir Mike kung paano ko po i-disseminate itong experience namin na ito. Pinag-iingat ngayon sa modus operandi na tinatarget umano ang mga negosyante. Inilahad ng negosyanteng si Anthony ng muntik ng mabiktima ng sinasabing sindikato ang kanyang karanasan sa dalawang grupo na nagpanggap na buyer ng kanyang townhouse. Meron kasi akong binibentang property sa Binangonan, Rizal. Ipinaskill namin yan doon sa harapan ng tindahan namin para baka may interested buyer makipag-usap sa amin. So may dumating nga, dalawang interested buyer. So 1 week ang pagitan nila. So yung buyer number 1 nagpakilala, RJ. Ang itsura niya, meron siyang paralisado yung kamay niya, nakaganon siya kung kung gumalaw. Para siyang may cerebral palsy na sakit. Pero nakakalakad naman. Late 30s na siguro yan. Importer daw sila ng mga spam at saka yung palm corned beef, pati yung Ceres na cranberry juice. So, niregaluhan nila ako noon. So, naniwala naman ako dahil binigyan nila ako, nagregalo sila. Tumatawag sa telepono ko na siya ay makikipag-meet. Hanggang sa sabi ko, doon na lang tayo mag-meet sa condo namin. Tinignan niya yung document namin, kung amin yung property. So, parang legit naman yung kanyang pakikipag-usap kasi alam niya kung paano bumili ng property kasi tinitignan niya kung ano yung mga kailangan na makita. Tapos yung pangalawang buyer naman, isang matandang babae na mukhang mayaman ang dating. May kotse, may driver, pero yung kotse hindi naman ganun kabago, mga lumang modelo na kotse. Pero puno ng todo de alahas talaga. Mga nasa 67 daw siya. Sila mismo nag-approach sa amin dahil dun sa pinaskill naming karatula na may for sale kaming townhouse sa Binangonan, Rizal. Yung anak niya daw ay nag-a-abroad, naghahanap sila ng investment, ng bahay. Pero tinanong ko, sila ba ang gagamit? Sabi niya, hindi. Ireregalo niya daw sa ampon niya. Kaduda-duda yung transition nila. Nung una, iniisip ko, baka magkakilala lang tong dalawa, tinatry lang nila na ibababa ko yung presyo. Kaya siguro si buyer number 1, punta ka, tignan mo kung maipababa mo yung presyo. Buyer number 2, gumamit ng matandang babae, baka maawa ako, ibaba ko rin yung presyo. Pero never ako nagbaba ng presyo ko dun sa property. Hanggang sa nag-decide na yung buyer number 2, bibili na nila. Ang pagbili ng townhouse naging pagbili ng ibang produkto at si Anthony ginawang middleman na kalaunan ay pinag-aabono ng mahigit 4 na milyong piso. Ngayon, in-invite nila kami dito sa Max Buting para kumain. Doon nagtaka na ako, saan ka ba naman nakakita na bibili ng isang property, magbibitaw na siya ng pera, pero manglilibre pa sa restaurant, di ba? Kakain kami. May pa-take out pa yun, yung pakain na yun. Hanggang sa nung nag-uusap kami during our meal, sabi niya sa akin, kung may kakilala daw ako na importer, nabanggit niya sa akin na ang kanilang negosyo ay nagko-cultured sila ng prawns sa Dumaguete. Ngayon, meron daw silang gamot na paubos na. 1 month na lang daw ang stock nila. Baka daw matulungan ko sila na makahanap ng ganong produkto. Nagkataon, yung etong RJ na buyer number 1, naisip ko siya. Sabi ko, may kakilala ko. Sabi ko nga doon sa buyer number 2, actually, siya yung first buyer ko. Importer siya. Kung gusto niya, pakilala ko siya sa inyo, sabi ko. Sabi niya sa akin, sige, tawagan mo. So, tinawagan ko. Nung tinawagan ko, sabi ni RJ, wait lang. Sir, baka hindi ko kasi alam yung product na yan. Tawagan ko yung tita ko. After 2 minutes, tumawag yung tita niya, sabi niya sa akin, yes sir, available sa amin yung Stingray. Nakipagkita naman sila sa akin sa Shakey's Buting. Iniwan nila sa akin tong product na to, tong Stingray, isang box lang naman. Pakita ko daw dun sa buyer number 2 ko na kung ito ang hinahanap nilang product, na nagkakahalaga to ng 21,000. Ang PO, yung buyer number 2 sa kanilang opisina, 25,000, including yung 1,000 na commission finder's fee na sinasabi nila. Ang value talaga nito sa pag-purchase nila sa PO nila, 24,000, kaya may budget silang 25,000 para dito. Binigyan nila ako ng 25,000,
Inabot ko yung 21,000 doon sa buyer number 1, yung sa importer. Yung 4,000, binigay na nila sa akin. Yung pala, ang gagawin nila, kinabukasan, tinawagan ako Monday, "Sir, available na yung 200 boxes dito. Baka pwedeng staggered delivery muna. May 200 boxes ako dito kasi 500 ang kailangan ng buyer number 2. Sabi ko, sige, tatawagan ko si Sir Joel. Sabi ko, tumawag ako, sige, sabi niya sa akin, sige, kukunin natin yan. Division of labor tayo. I-hold mo sila hanggang sa makarating ako. Ayaw magpa-hold nitong supplier. Ang sabi sa akin, abunuhan ko na lang daw muna. From 4.5 million, yung pinapaabono niya sa akin, bumaba hanggang 1 million. Actually, nung time na yon na nasa kotse kami nila, yung sa Hyundai nila, sabi niya sa akin, abunuhan ko na lang. Doon, nagpintig yung tenga ko. Sabi ko, bakit ko abunuhan yan? Tinutulungan ko na nga lang kayo kumita. Ba't ko pa aabunuhan yan? Kung hindi mo kaya maghintay hanggang 4:30, na nire-request ni Sir Joel, buyer ng Stingray, na buyer ko rin ng townhouse, wag na lang, sabi ko. Wag na lang kayong wag na lang kayong magtinda. Bahala kayo. Sa loob-loob ko, may na to, iba na to. Medyo hindi maganda ang mangyayari kapag tinuloy-tuloy ko to. Bumaba ako ng kotse, nag-aaway kami. Sabi ko, loko ka pala Ba't ako mag-aabono? Ganyan ko sila Hindi ako mag-aabono. Babala ng barangay na mag-ingat sa mga ganitong modus at tiyakin na legal ang mga pinapasukang transaksyon. Lahat sila nung Sunday, huling pinakausap namin. Kasi magkakonnive sila Hindi. Ayaw nila magkita. Kasi pag nagkita mga yan, sigurado magkakaroon ng eye contact Mahahalata mo yung eye contact nila Tinatawagan ko nga sa cellphone Kasi ngayon yung araw ng ng meeting namin para sa bilihan Sabi ko sa bangko tayo magbayaran. Wala, hindi talaga hindi na sumasagot. Mga kababayan ko, wag po tayong magpapatukso sa too good to be true na mga halaga na pera. Mas masarap po ang pera na pinaghirapan kaysa laway lang ang puhunan. At gayon din po, maraming salamat din po sa Police Kapitan Tomas sa kanyang pagiging alerto, suporta rin po sa amin dito sa barangay ng Buting at sa San Joaquin. Maraming salamat po. At saka po sa team po na ito ng media, ng iNews. Maraming salamat po. Kinukuha po namin tong opportunity na to para po matawag ang atensyon ng ating mga kasyudad dito sa Pasig. Ito pong insidente na to, kung mapapansin nyo, is very well organized. Namumuhunan po sila, gumagamit talaga sila ng mga tao. Ngayon, tayo po mag-iingat, lalo-lalo na po sa pakikipagtransaksyon sa hindi po natin kilala o yung bago pa lang po nating nakilala. Huwag po tayong magpadala o magpasilaw sa malaking kita o sa malaking pera. Mabuti na lang po ang ating kaibigan ay hindi po siya ganong eager na kumita ng malaking pera. Naging maingat po siya kasi naging kaduda-duda po sa kanya ang mga ikinikilos ng grupong ito. Para po sa mga kapwa ko Pasigueño, mag-ingat po tayo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.